Hello, good afternoon to all, my dear, and to all my subscribers, followers. Thank you to all amigo, amiga. Mag-ingat palagi. Siyempre, our health is our wealth. Yan po ang ating kapital sa ating buhay. So, sa ngayon, dito tayo sa balitang what we call break na balita regarding to pasabog sa TV ni what we call BMR. Sa what we call latest po nga balitang kahit mainit din po. Ito po ang balita ngayon. More or less 13 billion from in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng powder sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Eto na mga kababayan, itong si Yormes Comorino ay may matindi pong isiniwanag dito. Bagong balita ating pong panoorin ng tunghayan, ang nilalaman po nito mga kababayan, sapagkat ating pong matatandaan, ito pong si Yormes Comorino ay tila baga lagi na pong nakakasama ni Marcos Jr. dito nga po sa Maynila. Pero maging maingat po tayo rito mga kababayan sa pag-criticize sapagkat dito, ipinakita ni Mayor Isko ang mga ebidensya. At ito pong mga ebidensya na ito ay recorded po mga kababayan. Kung gusto nyo pong malaman at matunghayan ang buong detalye ng ating pag-uusapan ngayon, panoorin nyo po ng buo ang video ito nang sa ganun ay mapanatili po natin at matunghayan po natin kung ano po ang buod at nilalaman nitong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Samantala, panoorin nyo muna ito. Look at this Facebook post from 2016. This traitor is profusely thanking Duterte for finally allowing his dictator father to be buried at the Libingan ng mga Bayani. After 27 long years, it was Duterte who took the massive political hit just to give the Marcos family the so-called proper recognition they desperately wanted. So how exactly did President Marcos say thank you to the man who gave his dad a hero's burial? He thanked him by completely betraying him and allowing his arrest by the ICC. And as if that was not enough, he backed an intense political power struggle to repeatedly impeach Duterte's own daughter, Sara Duterte. From preaching healing and unification to throwing the entire family under the bus a decade later. I guess being a traitor really is embedded deeply in his blood. Look at this. Ayan mga kababayan, malinaw naman po ang reaction po nitong foreigner, itong Amerikano na ito nga pong ginawa ni Marcos Jr. noong November 18, 2016 ay ayan po nakapost. Lubos po ang aming pasasalamat na pagkatapos ng 27 taon naging isang katuparan ang mga bagay, mabagay, mga bagay ito, di ba? Sa aking ama, tingnan mo, Tagalog talaga, bulol talaga ito si Marcos, no? Balikan nga natin, pagkatapos ng 27 taon, naging isang katuparan ang mabagay sa aking ama, mabagay. At sa aking ama ang tunay at karapat-dapat niyang pagkilala. Sa tulong ng ating mahal na Pangulong Rodney Duterte, ang taas-taasang hukuman at ang mga taong walang sawang sumusuporta sa aming pamilya, ay maraming salamat. Naway maging simula ito ng tunay na pagkakaisa ng bawat Pilipino. Yan po mga kababayan, kung hindi dahil dito kay Pangulong Duterte, ito pong kanyang ama ay hindi po malilibing sa kanyang libingan ng mga bayani. Na ito naman po ngayon, how ironic, pinakulong po or pinakidnap ni Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, ito pong si Tatay Digong. At dahil dyan mga kababayan, tingnan po muna natin ito Ito pong mga nagawa ni Tatay Digong dito sa ating mga bansa. At ito po mga kababayan, mayroon pa kong nakita rito na isa pong napakagandang nagawa ni Tatay Digong Ito na yung bill na binawi ni President Duterte sa Amerika sa bayan ng Balindeca sa probinsya ng Samar. So, sabihin natin. Yan na yung bill. Ito na yung bill na binawi ni So, ayan mga kababayan, yan daw po ang bill ng Balangiga, Eastern Samar na binawi ni Tatay Digong sa Amerika. Mga kababayan, napakarami na po ang nagdaan ng presidente bago si Tatay Digong.
premyo. Kaya nga po dinala ng mga Amerikano yan kasi parang premyo, simbolo ng kanilang panalo. Yan nga po sa naging labanan sa Balangiga, mga kababayan. Dahil mayroon pong histories, mayroon pong madilim na history sa ating bansa, yung Balangiga na yan. Mayroon pong ginawa ang ating mga matatapang na mga waray na mga kababayan para po nagkaroon ng masakit dyan. Mahaba pa po ang kwento dyan, mga kababayan, pero na-research ko na po yan. Ano po? At mautak po ang mga waray. Mayroon po silang ginamit na isang sandata na hindi po basta-bastang sandata, mga kababayan. Hindi po basta-bastang sandata. Ang ginamit po ng mga waray, bukod sa kanilang katapangan, ay matatalino po ang mga waray, mga kababayan. Pagdating po sa labanan, natalo nga po na muna nila pansamantala dyan ang mga sundalo, mga kababayan. Sige, bueno, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ini-share ko lang po yan as part na dito po sa mga nagawa ni Tatay Digong, mga kababayan. Ano ho? Yan po yan. Okay? So, ito na. Puntahan na po natin itong si Mayor Isko. Sige, baka marami mag-curious, no? Kung ano po yung sandata na ginamit ng mga waray aside from itak or mga bulo, no? Dahil alam naman po natin, ang ating mga guerrilla ng araw ay karamihan po mga itak at mga bulo lang ang gamit, di ba? Pero ang isa sa kanilang ginamit po dyan, mga kababayan, alam nyo kung ano? Ako po. Masintabi sa mga kumakain na nananghalian, yan po ay yung LBM or diarrhea or ang sakit na kolera, mga kababayan. Yung marami po kasi dyan panahon na yan, nagtatae. Yun po yung isa sa mga nagamit po na sandata ng ating pong mga kababayang mga waray nun para nga po talunin ang mga sundalo ng mga part na yan. Pagkanting nga po ng mga sundalo, nagkaroon po ng masakit. At yun na nga po, pagkatapos ng masakit, natalo po nila ang ating mga kababayang mga waray dahil nga po sa ano po siyempre sila po ang makapangyarihan mga panahon na yan. Binitbit po nila yung mga bill na yan, na which is yan naman po, mga kababayan, kanilang parang preview. No? At dito ngayon, sa panahon ni Tatay Digong, napakatagal ng panahon na nasa Amerika po ito, si Tatay Digong lang po ang may kiber na bumawag niyan. How ironic, ano? Kasi kung banatan si Tatay Digong ng mga paring Katoliko, ay ganun-ganun na lang, mga kababayan, ano? Samantalang si Tatay Digong lang, hindi sa mga paring Katoliko ang nagmalasakit para ibalik po dito sa Pilipinas yung bell or yung kampana na supposed to be, mga kababayan, sa Katoliko po yan eh. Sinasabi nila si Tatay Digong parang Muslim, di ba? Kasi may lahi si Tatay Digong ng Moro. At syempre parang ang dating parang panig si Tatay Digong dito sa GC, yung Pastor Digong. Pero tingnan nyo mga kababayan, mag-objective tayo. Katoliko po si Tatay Digong. Pero wala pong nakagawa nito na nagawa ni Tatay Digong. Sino pa mga Katolikong pare? At sino pa man dyan ang mga nakikipaglaban kuno para sa ating mga pagkabuhayan, para sa ating mga karapatan, para sa ating mga kasabihan, mga kababayan. So, dito na mga tayo, mga amigo, amiga. To my dear, ingat, take care, everyone. Bye-bye.